Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Three of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung meron kang inaaral and pinagsisikapan mong mabuti na makuha kung ano yung gusto mo. And andun yung commitment mo na gusto mong magtagumpay para pagdating ng araw, yung lahat ng mga nangyari na pagsusumikap mo is makamtan mo din yun or may bigay sa'yo yung para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, iniisip mo kung saan ka mag-i-invest, saan mo ilalagay yung pera mo or yung attention mo, yung effort mo. May mga gumugulo sa iyong isipan, sa sarili mo na tinatry mong kumawala dun. Some of you, andun yung stress mo na gusto mong umalis dun sa isang sitwasyon na yun. And andun yung ginagawa mo lahat para mapunuan yung makakaya mo. You're hoping na one day yung ginawa mo is makamtan mo yung best para sa'yo. May parating dito na bagong makakatulong sa'yo na idea or pwedeng clarity dun sa mga dumarating or nangyayari ngayon sa buhay mo. And some of you, pwedeng communication. Nakita ko na meron ka ditong tatahaking bagong journey or sisimulan na gagawin. Meron mga option na binibigay sa'yo pero hindi ka pa handa na harapin yun. Andun yung opportunity na dumarating and nakikita ko na back to back ito. Some of you pwedeng mensahe, chat, email, or text. And kailangan mong habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Pag-isipang mabuti para hindi magkamali. Some of you, kung ano yung pinaghirapan mo one day, darating din ang swerte para sa'yo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Queen of Pentacles and Six of Pentacles. Andun yung ini-invest mo kung ano yung makakaya mo. And nakikita ko na kung ano yung binigay mo, tinulong mo, or ginawa mo dun yung part mo, darating din one day na maibibigay din sa'yo, masusuklian din lahat ng pinaghirapan mo. Clarify natin the star. Page of Pentacles and Ten of Cups. May mga gusto kang gawin dito sa yung financial, pwedeng sa trabaho, sa pera mo. And may mga plano ka dito. Nakikita ko na one day, andun yung magiging masaya ka around your family na binigay mo, ginawa mo lahat ng best mo dun. And ito yung sukli dun sa mga pinaghirapan mo. Clarify natin ang the Fool.
Judgment, and 3 of Pentacles. Meron ka ditong ginagawa or inaaral na paraan para mag-grow ka at makuha mo din yung gusto mo. And nakikita ko dito na meron kang sisimulan na bago na pwedeng makatulong sa'yo na makuha din yung mga pinaghirapan mo one day. And andun yung desisyon mo na kailangan na gawin or harapin kung ano yung darating sa'yo. Sa movie, nakikita ko dito na andun yung dedikasyon mo sa kung ano yung mga dumarating sa'yo, haharapin mo. And ready ka na pagdesisyonan kung ano yung mga gusto mo na ma-achieve sa buhay. Clarify natin ng 8 of Wands. Ace of Cups and 4 of Wands. Meron ditong darating na bagong pag-ibig. Or some of you, andun yung pagmamahal na binibigay mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay. May parating dito na prosperity or may mangyayari dito na reunion. Ipapakita yung pagmamahal sa isa't isa and also yung passion. Clarify natin ang 8 of Swords. The Fool and 6 of Cups. Yung past person mo, gusto niyang bumalik. Pero, magulo pa yung isipan niya ngayon. Na-stress pa siya or may problema siyang pinagdadaanan na kailangan niyang harapin. Clarify natin ang Ace of Swords. Justice and 2 of Swords. Marami kang pagsubok na pinagdaanan sa buhay, pero nalagpasan mo yon. Alam mo kung ano yung para sa'yo. Nakikita mo na andun yung justice na binibigay sa mga sitwasyon na dumarating sa'yo. And nagkakaroon na ng linaw lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Clarify natin ang 7 of Cups. 4 of Cups and King of Wands. Itong tao na to, magulo pa yung isipan niya. Andun yung nagsisisi siya. Some of you, maaring gusto niya mag-offer dito pero hindi niya alam kung paano. Or may mga gusto kang gawin dito na paraan para makuha kung ano yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Temperance. Knight of Pentacles and Ace of Wands. Meron ka ditong pinagkakaabalahan na trabaho na binibigyan mo ng attention. Some of you, andun yung meron kang sinisimulan dito na proyekto na nagpapasok sa'yo ng magandang income. Kailangan mong ibalanse yung mga nangyayari at tumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod. Some of you, pwedeng may darating dito na offer at magkakaroon doon ng magandang communication or spark doon sa relationship. And kailangan mo na pag-isipan, pagdesisyonan ng tama yung mga dumarating sa'yo or nangyayari para hindi ka magkamali sa huli or hindi ka magsisi sa huli. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Ground yourself. When you detach from awareness of your body
and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We're helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ang mensahe ng yung gabay na andun yung kailangan mong tanggalin yung sarili mo kapag nararamdaman mong mabigat na yung mga nangyayari sa buhay mo at nahihirapan ka ng kumawala dun. Para makapag-isip-isip ka and makapag-desisyon ka ng tama. Magdasal ka lang palagi. Isipin mo na andyan yung Diyos Ama, ang gabay mo ang universe to help you at gabayan ka sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Magtiwala ka na kung ano yung dumarating sa'yo, kaya mo yung malagpasan. And subukan mong palakasin yung connection mo kay God. Gawin mo palagi na kumonect kay God para maggabayan ka dun sa tamang path na gusto mo. And huwag kang susuko basta-basta sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaya mo yan na malagpasan. And isipin mo lang na maging positibo sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. At iyon ang i-attract mo. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.